Running today's fun run. Actually, it's first time ko magpa-participate sa isang dog run and I'm just so psyched to be here today. Kahit limited lang yung sleep ko, I mean seeing your pets and knowing that this run is for a cause and part of the proceeds will go to Animal Kingdom Foundation. And thank you so much to everyone who has so much concern for the welfare of our animals, most especially our dogs, because me myself talagang for that din ako with I have 5 dogs actually. And of course with the brand that I'm endorsing, which is Alpha Pro, nakakatawa that its market is for our own Aspins. So of course yes, we encourage everyone to take care of their pets, but most especially syempre I'm also an ambassador for PAWS, and we're also promoting the advocacy na let's adopt and not shop. So thank you so much again for being here today, guys. I'm very excited to run with you. Sa mga 5K runners natin dyan, tara na at mag-sub 30. But again, thank you for bringing your pets and thank you for joining our today's fun run. Maraming salamat po. Hello Kathleen fans! Ito na nga, sobrang ganda ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, ang dami nakapansin. And then, yun nga, napakinggan natin si Sir Alden din na yung fun run nila, no, na run for a cause, again, para naman sa mga hayop, especially sa mga dogs, mga kasembreros. And sabi niya dito ay marami tayong items by the way sa vlog nito. Sabi niya dito ay limited lang daw yung tulog niya, no? Konti lang yung tulog niya pero gumising pa rin siyang maaga. Kasi nga parang first time niya na tumakbo para sa mga aso, mga kasembreros. So mga proceeds or ang income daw ng kanilang fun run ay mapupunta sa Animal Kingdom Foundation. And siya rin mismo, no, meron siyang 5 aso pala, si Bailey ay isa rito na sobrang cute. Sumali din pala siya sa fun run, mga kasembreros. Kasama syempre ang Fulkerson family. Sobrang supportive, no? Dito natin nakita yung influence ni Sir Alden na mention niya rin na hindi daw humihingi ng hindi pala hingi yung mga family niya and even his relatives, mga pinsan, hindi daw ganun, mga kasembreros. Yung uri ng pamilya meron sila, so kanya-kanya silang kayod kumbaga pa, pero yung generosity ni Alden ay talagang andun, mga kasembreros, and na-influence niya yung kanyang family sa mga tulad nito, no, na mga purpose ng buhay at saka activities, lalo po si Daddy Bay, mga kasembreros. Nasabi niya rito na endorser siya ng Alpha Pro, which is si Ma'am Catherine naman ay Nutrichunks, no? Tapos in-encouraging bawat isa na mag-alaga and then mag-adapt, mga kasembreros, ng mga aspin or ng mga aso. Tapos PAWS ambassador siya, and then nagpasalamat siya dito ng sa mga nag-participate, no? At saka sa mga 5K runners ay in-encourage na mag-register sa mas mataas pa, mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit niya dito kasi kinakalat niya yung kanyang medal, mga kasembreros. Hindi daw nawawala itong kakulitan ni Sir Alden, no? Nature at saka nasa dugot lamanan niya ang pagiging makulit, mga kasembreros. And then sa Catherine, sobrang ganda niya dito, mga kasembreros, no? Naayusan siya. And then ito nga, habang nag-host siya, yung camera ay talagang mahal na mahal siya, no? Kasi nga photogenic ang inyong box office queen, mga kasembreros. Yung isa dito ay naayusan siya. Tapos yung ito pala, no, part pala ito yung black, yung kanyang damit kanina, na parang yung pantaas niya ay parang tawag dito, parang hindi naman to siya, basta siya medyo short siya, mga kasembreros. So Vogue, tapos pero hindi siya Vogue, part ito ng kanyang Conzace na endorsement, mga kasembreros. And then nag-post din siya sa kanyang Instagram, mga kasembreros, yung kanyang dito, yung kanyang posing na parang nagtatakip ng kumot yata ito, mga kasembreros, para nagtatago siya. So ito ay part ng Uratex naman na kanyang endorsement, mga kasembreros. So si Ma'am Heart Evangelista yata ay isang Uratex brand endorser din po, mga kasembreros. And then post din ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram or Facebook ay itong yung live pala yung kagabi, no, yung Pilipinas Got Talent na semifinals, mga kasembreros. So starting last night, tapos mamaya na naman siguro ay live yung kanilang magiging ganap sa Pilipinas Got Talent, mga kasembreros. So all eyes on the stage, the live semifinals begin.
So yun nga, no, si Ma'am Catherine ay nag-post nito mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden, of course, hindi nawawala ang kanyang prayer. Post niya dito mga kasembreros is Matthew 25 verse 40. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. So si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Nasa Matthew 25 na siya mga kasembreros, kasi kahapon, di ba, nasubaybayan natin. Matthew 25, 35 to 36 yung kanyang pinost kahapon na word of the day mga kasembreros. So parang natitrace natin kung saang part na siya ng Biblia. And then dito ko nalaman si Alora, no, si Alora sa Sam, yung part ng kanyang interview ay si Ma'am Catherine, kasi di ba part sila ng Star Magic. So parang maliit lang daw ang mundo kapag part ka ng Star Magic. So halos lahat ng mga artista ay magkakakilala because nga ay parang part din yun ng kanilang advocacy na kilalanin ang kasamahan sa industriya, lalong-lalo po sa department nila mga kasembreros. So si Ma'am Catherine at saka siya naging mag-best friend daw pala. Mas naging close sila nung pandemic kasi mahilig si Kath sa books. Tapos si Ma'am Alora naman dati ay meron siyang parang tindahan or online selling bookstore. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay medyo related ito sa ating topic po kanina mga kasembreros. Ang title natin, Huwag ang Anghel. Revelation chapter 22 verses 8 to 9. Now I, John, si Apostle John ito na nagsulat din ng John sa 4 Gospels mga kasembreros, yung John the Beloved, no? Saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel. So sinamba niya ang angel mga kasembreros, who showed me these things. Kasi ang Revelation po ang pinakahuling
book sa Biblia, ang pinakahuling mangyayari mga kasombrero sa takdang panahon sa end of the world. Tapos pinakita kay Apostle John mga kasombrero, sabi nito, then he said to me, see that you do not do that, no? Pinatayo siya, no, kasi sinamba niya yung anghel. For I am your fellow servant and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book. Sabi niya dito, worship God. So this is a commandment from the angel na nagpakita or pinakita yung vision mga kasembreros na mangyayari sa hinaharap. Malinaw na malinaw po mga kasembreros na sabi niya, worship God. That's a parang firm commandment na wala tayong dapat ibang sambahin mga kasembreros na na iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. And sabi niya, you shall not pray to angels. No? Parang sabi niya na wag niyo kaming sambahin, wag niyo kaming luhuran, wag niyo kaming they're just good examples, okay? Parang sa isang kumpanya, meron lamang isang bossing, meron lamang isang CEO. So yung lahat-lahat na nandun, let's say yung manager, yung supervisor, may respect tayo sa kanila, but not to the point na sila yung pinaka-head na at sila yung dapat na panggagalingan ng pinaka-command. So only the CEO, only the president, only yung may-ari ng kumpanya mga kasembres. Parang gano'n, no? It's just a matter of level. Okay? May level 1, level 2, pero may topmost na pinaka-head talaga mga kasembres, which is yung may-ari nga. So while there is no verse which explicitly states you shall not pray to angels, it is abundantly clear that we are not to pray to angels. So although walang sasabi na huwag kayo mag-pray sa mga angels, pero itong sasabi ng angel dito kay Apostle John mga kasus, malinaw na nireject niya no yung worship ni Apostle John, no, kasi nuluran niya after niya kasi nakita niya yung power ng angel so parang namangha si Apostle John na grabe, no, parang pinakita niya ganito mangyari. So parang si Apostle John, out of reverence, out of great respect, and out of great awe, yung amazement mga kasembreros na namangha siya, kasi heavenly being yun, yung angel yun mga kasembreros, siguro shining, no, radiant mga kasembreros yung kanyang aura ng angel mga kasembreros. And kung pwede ring tao, parang tao siya pero may kapangyarihan sila mga kasembreros. Alam niyo, napakabilis pala ng mga angels kasi millisecond lang dito na sila sa lupa, tapos millisecond lang nasa langit na sila. So parang ganun parang yung nasa mga pelikula na mga sci-fi movies mga kasembreros. So parang ganun ang mga angels. They have the power sa dimension ito and then sa langit mga kasembreros because given by God. So malinaw na malinaw po, there are also several practical and theological reasons why praying to angels is wrong. Christ himself never prayed to anyone but the Father. So diba sa Matthew chapter 5 verse 6 verse 9 mga kasembreros, and then Luke 11:2, hindi nanalangin si Jesus Christ sa mga angels, okay? Nanalangin po siya sa Diyos Ama na nasa langit mga kasembreros. That's why yung instruction niya Our Father who art in heaven, holy be your name. So diba ganun ang prayer mga kasembreros. So indication po yun, another indication na ang Diyos dapat sa langit, no, si Jesus Christ himself ang ating yung ating panalanginan at i-worship at sambahin mga kasembreros. If praying to angels were something we as his disciples are to do, this would have been the place for him to tell us. So hindi, iba yung sinabi ni Jesus Christ. So ang example niya dito na ginawa niya ay nanalangin siya sa Diyos Ama, which is we have to do as well. Clearly, we are to pray only to God. This is also evident in passages such as Matthew 11:25-26, where Christ's prayer introduction begins with, I praise thee, Father, Lord in heaven and earth. So yung verse na ito ay nagpapakita ng example ulit, ng illustration ng dapat nating gawin mga sa dapat panalanginan only God himself. So praying to angels would be ineffective because they are created beings and do not possess these powers. So kapag nanalangin tayo sa mga angels down, parang walang effect kasi nga nilikha rin sila ng Diyos. Ang tanging may kapangyarihan lamang ay ang Diyos natin. The case against praying to angels can also be made by reviewing John 17:1-26, where Jesus prays on behalf of his followers, requesting multiple blessings on them from God.
the Father, including sanctification, glorification, and preservation of the saints. So yung John 17:1-26 mga kasmres, ito yung time na pinapanalangin niya yung kanyang mga disipulo, no, sa Diyos Ama. So again, hindi siya nanalangin sa isang santo, hindi siya nanalangin sa angels mga kasmres, kaya huwag ang mga anghel mga kasmres, only God and Himself or Holy Spirit mga kasmreros. So either God, Jesus Christ, and the Holy Spirit, so God the Father in heaven. So second, there is an occasion in John 14:13 when Christ Himself tells believers that whatever we ask in His name, He will accomplish because He pleads directly with the Father. So kapag Jesus Christ yung tayo mag-pray, that's totally and very okay mga kasus, because parang si Christ kasi yung ating attorney, siya yung tagapagitna, no? Siya ang ating kumaga pa meddler, siya ang ating lawyer na nagtatanggol, so or messenger mga kasus, and God of course. So ganun siya, so parang ang ano dito is never sa angels, never sa sa disciples and other saints mga kasunod. But again, they are good examples na dapat ating tularan ng pananampalataya sa Panginoon. And again, so last one is yung 1 Thessalonians 5:17 na pray without ceasing, no? Kailangan maniwala tayo. This should only be possible if a believer has access to a God who is always present and available to listen to the pleas of every person at one time. So yun nga, present at saka buhay mga kasambreros ang Panginoon natin 24/7, forever and ever, eternal siya. So kapag tayo ay hindi tumigil manalangin, so kung ang pinapanalangin natin ay angels na hindi forever, no, at saka hindi Diyos mga kasambreros, baka hindi talaga madidinig. So Jesus Christ, nag-remind siya na God the Father, sa Diyos lamang tayo manalangin. And then yung mga verses na ito mga kasambreros, because si Apostle John din ay sinaway siya kung bakit niya sinasamba at niluluhuran yung angel mga kasambreros na nagpakita sa kanya ng vision. Alright, so yun lamang po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you.